Gusto niyo bang kumita ng rental income kahit wala pa naman kayong properties sa Philippines? Wala pa kayong apartment na pinaparentahan or condo unit na pinaparentahan or bahay at lupa or kahit lupa na walang bahay? Well, posible yan. Kaya panoorin nyo dito hanggang sa huli ng video at ituturo ko sa inyo kung paano kayo kikita ng rental income kahit wala pa kayong property. Saan ka man naroon, magkaramay tayo sa OFW Journeys with Charm! Siguro karamihan sa ating mga OFWs, kaya tayo nagpunta sa ibang bansa kasi gusto natin makapundar para sa ating pamilya. And syempre, isa sa goal natin is magkaroon tayo ng sarili nating property, di ba? Either bahay at lupa, condo unit, or kahit lupa na wala pang bahay na pwedeng dahil nag-appreciate siya ng value. Pero, so, isa yun sa goal natin. Pero ano ba yung reason kung bakit natin gusto magkaroon ng sariling bahay or sariling condo unit? Siguro yung iba sa atin, gustong mabigyan ng sariling bahay na matutuluyan yung mga mahal natin sa buhay, yung family natin na naiwan natin sa Pilipinas. Siguro nagre-renta tayo ng bahay dati, and ngayon gusto naman natin magkaroon na tayo ng sariling bahay para doon natutuloy yung mga mahal natin sa buhay, 'di ba? Para hindi na tayo nagbabayad ng renta. Or pwede naman na gusto nating mag-invest lang ng condo unit na pwede nating paupahan or lupa na nag-appreciate ng value kasi syempre nandito pa tayo sa UAE or sa kung saang bansa man kayo nandun. So, bukod dun sa may reason na gustong magkaroon ng bahay at lupa para matuluyan ng pamilya natin sa Pilipinas, siguro isang malaking reason kung bakit natin gustong mag-invest sa properties or bumili ng property is para maparentahan siya. Para syempre meron tayong kinikita na rental income monthly. Habang nandito pa tayo sa abroad, yun nga lang, syempre medyo challenging para sa atin yun na magkaroon ng property for rent na malayo tayo. Kasi syempre, number one, kailangan makaipon na talaga tayo ng malaking halaga. Kasi syempre, alam naman nating lahat, mahal bumili ng property. Malaking pera ang kailangan. Tapos, kung paparentahan natin, maganda kung maparentahan nga natin agad. Kunwari, condo unit. Kung naparentahan na natin agad, kumikita na tayo ng rental income, at least natutulungan tayo sa pagbabayad ng monthly payment. Kasi, kung wala pa tayong malaking ipon, ilo-loan natin yung ibabayad natin sa property na bibili natin. Which is malaking portion din ng sweldo natin yung mababawas doon na ibabayad natin monthly. Pag pinarentahan natin, at least matutulungan tayo sa pagbabayad ng monthly amortization natin and yung sa association dues din. Kasi syempre kung wala nagre-renta, nagbabayad tayo ng association dues. Kung wala nakatira, sayang yung binabayad natin. Isa pang challenge kapag meron tayong sariling property nga sa Pilipinas na pinaparentahan na malayo tayo is yung property management, yung pagmamanage ng property natin. Kasi syempre, pag may nagre-renta doon, pag may nasira, kailangan papaayos natin or pagko-collect natin ng rent. Tapos, pag may kailangan yung ating mga tenants, syempre kailangan nandun tayo para tulungan din sila. Pag may kailangang yung pagbabayad ng monthly dues, kailangan i-monitor to make sure na hindi na-late yung payments. Yung pagbabayad ng bills, kailangan nagbabayad ng bills yung ating mga tenants. And pag may violation din sila sa condo rules, for example, so na-experience din namin yan. So, kailangan ng tao na dedicated na magmamanage ng property natin sa Pilipinas.
Kung long-term siya, at least less maintenance. Pero kung short-term natin pinaparenta, kailangan laging ililinisin, di-disinfect. So, medyo matrabaho siya at mahirap gawin kung malayo tayo. Maganda kung meron tayong mapapagkatiwalaan sa Pilipinas na pwedeng gawin yung property management para sa atin. Otherwise, kailangan natin mag-hire talaga ng property manager, which is additional gastos din yun para sa atin. And another challenge is, marami rin kasi akong mga kaibigan na OFW na syempre gusto nila mag-invest, bumili sila ng condo unit, kaya lang along the way na-realize nila iba pala yung plans nila. So nag-migrate na yung iba sa Canada. So natetenga yung unit. So ngayon gusto na nilang ibenta kasi wala nga magma-manage. Or yung iba naman, hindi kasi liquid. Alam naman natin, di ba, pag sinabing liquid, yung madaling ma-convert into cash. Pag kailangan mo ng cash, makukuha mo agad yung cash na ininvest mo. Pero sa property, hindi siya liquid. So, pag kailangan mo na yung pera, pag kailangan mo, kunwari, may emergency, kung wala tayong emergency fund, kaya kailangan unahin din muna yung emergency fund. Panoorin niyo tong video ko about emergency fund. Pero yun nga, kung kailangan natin yung pera na ininvest natin, hindi natin siya agad makukuha sa pag ininvest natin sa property. Kasi nga, syempre kailangan ibenta mo pa. Tapos pag urgent, mapo-force tayo na ibenta siya sa murang halaga. So, may tendency na malugi tayo. Kaya, importante na bago tayo mag-invest sa properties, kailangan talaga alam natin kung anong goal natin, ano yung reason bakit tayo nag-i-invest sa property, and mas maganda na meron na muna tayong mga ibang na-establish na, yun nga, yung emergency fund, importante, in case of emergency, para hindi natin magagalaw yung ininvest natin sa ating property. So, yun yung mga challenges. Kaya ngayon, i-share ko sa inyo kung ang reason niyo lang naman sa ngayon, kumbaga hindi niyo pa nakikita. Dapat kasi nga, di ba, clear muna yung goal natin. Kung nakikita natin na in a few years time, maybe 2 years or 3, balak na nating umuwi sa Pilipinas for good, then maganda na ngayon pa lang mag-start na tayo mag-invest ng property or kahit lupa na eventually, pag uuwi na tayo, pwede na nating patayuan ng bahay na titira natin or ng apartment unit na pag natapos yun, uuwi na tayo para tayo na yung magmamanage kung wala tayong makuha magmamanage. Pero kung ang goal lang natin sa ngayon is, ang reason natin is gusto lang natin mag-invest para magkaroon tayo ng income, additional income, passive income from rent, then meron akong isasuggest sa inyo na mag-invest sa REITs, which stands for Real Estate Investment Trust. So, REIT. So, ano ba yung REITs or Real Estate Investment Trust? So, yung REIT is para rin siyang mutual funds. Di ba yung mutual funds nagpo-pool ng income ng funds or income nga, yung mga iba-ibang tao into one big fund na ini-invest. So, may mga requirements kasi yung mga REIT companies para ma-consider sila as REITs. So, first, dapat 75% ng assets nila, total assets, ay naka-invest sa real estate. Kasi nga, di ba, real estate investment trust sila. So, ang kaibahan nun, yung mutual funds, para silang mutual funds, pero yung mutual funds, yung pera nun, naka-invest sa kahit saan nila gustong i-invest. Depende ka anong klaseng mutual funds sila. So, pwede sila mag-invest sa stocks, sa bonds, kahit sa property din, pero sa real estate investment trust or REIT, kailangan 75% ay ang total assets ay nasa real estate naka-invest. And second, yung company
should have 75% ng income nila coming from rental income or yung mortgage interests or sale of real estate. And ito ang pinaka-maimportante na kailangan nating malaman is yung mga REIT companies, required sila na magbayad ng dividends. So, 90% ng income nila should be shared sa lahat ng mga shareholders as dividends. So, lahat ng mga REIT companies, regular ang dividends niyan. So, kung mag-i-invest kayo sa REITs, for sure may matatanggap kayo na dividends on a quarterly basis. So, karamihan sa kanila, quarterly basis nila binibigay yung dividends. So, ano-ano nga ba yung mga REIT companies ngayon sa Pilipinas? So, ayan. Ipapakita ko sa inyo yan sa PSE website. Yan ngayon yung mga listahan ng mga REITs. And yung pinakaunang REIT is yung A-REIT, which is Ayala Land na REIT. Yan, Ayala ang sponsor ng REIT na yan. So, hindi naman ibig sabihin nun na lahat ng mga Ayala properties na alam natin na sobrang dami nandyan sa A-REIT. Hindi. Meron ng mga properties na under sa A-REIT, na doon yung rental nun, yun nga, yung rental income doon sa mga properties nila na yun yung um, sinishare nila sa kanilang mga shareholders. So, saan ba nakukuha ng mga REIT companies itong mga rental income nila? So, it can be from residential rents, from office lease. Siyempre, kung meron silang mga office buildings, residential buildings, meron ding industrial, may mga nagpaparent ng warehouses, tapos meron ding leisure coming from their hotel incomes, and marami pa. So, yan, yung sa list na binigay ko sa inyo, nakita natin kung ano-ano yung mga REIT company sa Pilipinas ngayon. And, ang pinakauna dyan, ang pinakauna na inoffer na REIT is from Ayala, which is A-REIT. So, pag sinabi nating Ayala, Ayala ang sponsor ng A-REIT. Pero, hindi naman lahat ng properties ng Ayala kasama dyan sa pinaparent nila na properties para mag-generate ng rental income. Meron lang silang mga companies or mga properties na under dyan sa A-REIT. Pero ang kagandahan, syempre alam naman natin ng Ayala, sobrang daming properties niyan. So, ang kagandahan niyan, pwedeng mag-infuse sila ng sarili nilang properties dyan sa A-REIT. And meron ngang news sa Business World nung nakaraang April na sinasabi doon na yung Ayala is may planong mag-infuse ng iba nilang properties. Like for example, yung malls nila, yung Glorieta, and yung One Ayala office building. So, promising ang REITs kung gusto nyo ng regular rental income. And, papakita ko lang din sa inyo. So, isa lang to. Pwede nyo i-research ang iba-ibang mga REITs na yan. Pero, ino-introduce ko lang kayo muna sa Ayala or sa A-REIT. So, paano ba tayo pwedeng kumita? Tayo as investors. Paano ba tayo pwedeng kumita sa pag-invest natin ng A-REIT? Ng REITs. Actually, yung REITs kasi para rin siyang stocks. So, makakabili ka ng shares from the Philippine stock market. And kailangan mo rin ng broker para makabili ka ng shares dyan. Tapos, yun nga, pag nakabili ka, so yan, papakita ko sa inyo yung A-REIT, yung initial offering price niya. So, sa website ng ng A-REIT, areit.com.ph. So, 27 yung 27 pesos, yung initial public offering niya na price. So, yan, fresh na fresh ang video natin. Yung latest price ng A-REIT is 32.8. So, kung nakabili ka dati at 27,
32.8 na siya. So, ilan na yon? 5.8. Meron ka ng 5.8 per share. So, kung bumili ka ng 1 million shares, wow, big time. 5 million ka na ngayon, di ba? So, one way of earning is by capital appreciation. So, nag-appreciate na, tumaas na yung capital mo. One more thing is yung dividends nga na sinasabi natin. So, tingnan nyo. Ang kagandahan dyan sa AREIT, talaga makikita nyo na nag-grow sila. For sure, yung ang laki ng itinaas ng kanilang dividends na ino-offer. Tingnan nyo naman from 2023. And malaking bagay din kasi ngayon, di ba, nakaka-recover na tayo from the pandemic. Kaya one reason din kaya tumataas yung income, rental income. Syempre, nagbabalikan na rin yung iba sa mga offices. Kaya kumikita na yung mga offices nila. And nagpupunta na rin ulit sa mga malls, yung mga tao. Hindi na tayo masyadong takot lumabas. So, tumataas yung income. Kaya yan yung mga dividends. So, this is one way for you to earn extra income and passive income through investing in REITs. Ano yung advantages sa pag-invest sa REITs compared sa pagbili talaga ng property? Ang kagandahan nito is maliit na capital lang muna yung kailangan nyo. Kagaya yan sa AREIT. 32.2 yung niya, 'di ba? Yung current price niya ngayon. And ang minimum o tinatawag na board lot, minimum number of shares na kailangan mong bilhin is 100. So, that means 3,000 plus lang. Less than 5,000. Makaka-invest ka na sa AREIT. And for sure, kikita ka na ng dividends mo on a quarterly basis kasi quarterly sila nagbibigay. That's one advantage. Compared sa property na kailangan mo ng malaking capital. Next is liquid siya. So, pag gusto mong i-withdraw yung pera mo, pwede mo lang i-withdraw. I-sell mo yung binili mong shares and then withdraw mo na yung pera. Pero sa property, hindi mo agad-agad pwedeng i-withdraw yung pera mo, di ba? Kailangan maghanap ka muna ng buyer, tapos pag rush pa, kailangan babaan mo yung price mo para mabenta mo siya agad. And then third is diversified siya. Kasi syempre, yung Ayala, kita naman natin, di ba, meron nga silang mga office for rent, may malls, may hotel, and kung ano-ano pa. So, diversified yung sources mo ng rental income. Hindi katulad kapag yung sarili mo lang property, syempre siya lang yun. And, hindi ka rin mamomroblema sa number 4, sa maintenance ng property mo kasi syempre sila na lahat bahala dun. Nag-invest ka lang ng pera and nag-antay ka na lang agad ng dividends mo. Pero doon sa property mo, syempre kailangan manage mo yun or mag-hire ka ng manager. Although, syempre, ang naman yan, disadvantage is syempre, wala kang control doon kung saan lang nila ilalagay yung or kung ano lang yung way nila ng pagmamanage, kung saan nila i-invest yung ininvest mong pera, sila nang bahala doon. Although, syempre, Ayala naman, alam naman natin na magaling naman talaga yan sila ever since yan na yung nila, linya nila, di ba? Real estate. So, mapagkakatiwalaan naman natin talaga. Syempre, ang isang dapat lang din i-consider is risky siya. Kasi syempre, pwedeng bumaba yung price. So, kung may capital appreciation, pwedeng mag-depreciate din yun. Pwedeng bumaba. Pero kung trusted nyo naman yung company, kaya ang dito, ang key is to look for a company na talagang maganda yung track record, trusted company, na alam mo na kahit bumaba yung price niya for the meantime, alam natin na kaya nila mag-recover. So, yung pagbaba ng price, opportunity lang yun to buy more shares para pag tumaas ulit, then mag-appreciate ka. And then, mag-appreciate ulit yung price mo. And at the same time, yun nga, kapag nag-invest ka kahit mababa, mag-cost averaging lang din. And eventually, pataas pa rin yung, yung
kumbaga yung investment mo, hindi ka pa rin naman malulugi. And yun nga, yung dividends mo, hindi rin mawawala kasi nga required ang REIT companies na magbigay ng 90% ng 90% of their income as dividends. So yun. This is just a short video para i-share ko lang to sa inyo na hopefully nakatulong din. Medyo abala din kasi ang lola nyo ngayon actually, pero commitment ko na to sa inyo na makapag-upload ako ng video every week. So sana mapangatawanan ko talaga siya, and I hope sana ma-appreciate nyo, and sana continue nyo lang yung pag-support sa akin. And please mag-comment naman kayo kung meron kayong suggestion, kung meron kayong magandang story ng buhay nyo o ng kaibigan nyo na gusto nyo i-share natin dito sa channel na to para ma-inspire yung mga ibang tao. Sabihin nyo lang sa akin para ma-interview ko naman sila kasi baka nagsasawa na kayo sa mukha ko, di ba? So, mas maganda meron tayong ibang guest para meron kayong iba pang matutunan. And yun. So, thank you and hope to see you again next week. Sana like and subscribe and share this channel then. And yun, thank you so much. Till next week. Bye!